Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang kaibahan ng exorcism at ng deliverance prayer. Actually nakagawa na ako ng video nito dati pero hindi ko na-explain ng maayos kasi biglaan yun Kailangan kong gawin yun ng isang araw lang. So hindi ako nakapag-prepare ng script at saka yung tamang example. So masisingit din natin dito ang kaibahan ng invocation at saka evocation. Kasi pwede nating i-relate yan sa exorcism at saka sa deliverance prayer. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So mga migs, ito. Ang unahin natin ang invocation at ang evocation. So ang invocation po ay tulad din yan ng pagpopoder. So example natin ay yung sa occult. Tinatawagan natin yung pangalan ng sekretong pangalan ng Diyos ng occult, Pinoy occult, na bindisyonan tayo or sumapi siya sa ating katawan. Yung puderan mo ako sa lahat ng oras, 'di ba? May dasal na ganon, yung poder divino ng occult. So invocation 'yon kasi pinapasok mo siya sa katawan mo. Invocation. Yan yung poder. At ang evocation naman, ibig sabihin yan ay nagtatawag ka ng deity o espiritu sa labas ng katawan mo. Pwedeng sa gilid, sa likod, o sa harap. Basta hindi siya pumapasok sa katawan mo. Nakapalibot lang siya. So, sa mga Tagalog, ang tawag nila dyan ay bakod. Ang konsepto kasi sa Pinoy occult, poder at bakod, para sa kanila lang ay depensa. Pero sa exorcism at saka sa deliverance prayer, yung invocation at evocation na yan ay pwede mong magamit na opensa, panlaban sa mga demonyo o sa mga masasamang espiritu, mga elementals man yan, o kalong term nyo sa mga sumasapi sa mga tao. So una tayo sa invocation, exorcism prayer. Ang exorcism po, ang mga pare ay meron silang authority galing sa simbahan, which they assume na pinamana sa kanila ng apostle na si Saint Paul. Yung authority na yon, isa na yon sa pinanghahawakan nila na meron silang karapatan na magpalayas ng demonyo. Ang yung authority na yon, ang nagbibigay sa kanilang authority ay ang bishop o yung obispo. And aside from that, dapat ang isang exorcist priest ay in the state of grace. Ibig sabihin ng in the state of grace, so nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, nangumpisal siya, kahit pare nangumpisal din yan. Tapos nagdarasal siya para i-bless siya ng grasya ng Espiritu Santo. Hindi tulad ng Pinoy occult na yung deity nila, yung Diyos nila ay siya mismong lumulukob o pumapasok sa katawan. Iba po yung tunay na Diyos. Yung Holy Spirit po, yung grasya, yung energy ng Holy Spirit, yan po yung binibless sa katawan ng mga exorcist. Para meron silang pondo or karapatan or enerhiya na yun yung gagamitin nila sa pagpapaalis sa mga masasamang espiritu. Itong sa aking explanation in layman's term lang to yung nire-relate ko lang para maintindihan ng mga nagpa-practice ng occult. Para ito sa mga tao na nalinlang na mag-practice ng occult na inaakala nila na totoong Diyos ang kanilang sinasamba o totoong pangalan ng Diyos. Alam ko sa pagdating sa mga Katoliko, iba yung explanation nila sa or examples nila na gagawin. So ganito yan, kunwari may isang tao na sinapian. Sasabihin ng pare, sa ngalan ni Jesus, pinapalayas kita demonyo. So kita, ibig sabihin, inako niya yung responsibilidad. Siya yung nagpapalayas. Although, sinabi niya sa ngalan ni Jesus, pero kasali na siya doon. Kasi pinapalayas kita. So, kasali na siya sa authority.
So, inassume na niya yung authority. Isa na siya sa nagpalayas. Ginawa siyang channel or instrumento ni God para palayasin yung masamang espiritu. Sa deliverance prayer naman, iba. Ang deliverance prayer is evocation. Diba? Sinabi ko kanina, yung evocation ay nagtatawag ka ng deity, spirits, o kung ano man, angel man, pero hindi siya lumulukob sa'yo or sumasapi sa'yo. Nasa labas lang siya o nasa paligid mo lang. So ito yung siste. Dahil ang deliverance prayer ay evocation, ganito yung gagawin mong dasal. Imbis na sabihin mo na, demonyo, sa ngalan ni Jesus, pinapalayas kita. Wala ka namang authority, hindi ka namang pare. So hindi mo yan pwedeng sabihin. So ang gagawin mo is evocation. Magtawag ka ng backup. So ganito yung dasal. Kunwari, Saint Michael. Tinatawagan ko po ang presensya ni Arkanghel San Miguel. Sana po ay biyayaan niyo ako sa inyong presensya ngayon dito sa lugar na ito. Sana po ay pumarito ka at paalisin mo ang demonyong sumasapi sa taong ito. So, yon. So, may kaibahan na, di ba? Kasi yung una, exorcism, ikaw yung nag-assume ng authority. Pinapalayas kita sa ngalan ni Jesus. Pero yung evocation, yung deliverance is yung backup, yung magpapalayas. Ikaw, ang trabaho mo ay ang magdasal lang para marinig ng backup at pumarito siya. Ang nangyayari kasi, lalong-lalo na sa mga modernong manggagamot at saka antingero, so ang yayabang na. Ina-assume na nila na sugo sila ng Diyos, pero yung dinadasalan nila, ibang Diyos naman yon, infinito Diyos naman yan. Kahit sabihin nila na si Jesus yung deity nila, hindi totoo yan. Kung susumahin mo yung dasal, mga puder ng Pinoy occult, isa lang pinatungkulan yan, ang infinito Diyos. Kumbaga si Jesus, naging part na lang siya, parang minor character na lang. So, di ba, bilang isang Kristiyano, nakaka-bad trip yan, di ba? Kasi sa atin, mga Kristiyano, wala na tayong infinito Diyos. God the Father, God the Son, Holy Spirit, one God. Pero sa Pinoy occult, may Santissima Trinidad pa, God the Father, God the Son, Holy Spirit. Meron pang mas mataas sa kanila yung infinito Diyos na lumikha daw sa tatlong yon sa Santissima Trinidad. Alam ko yan kasi dinadasal ko yan dati, okultista ko dati. Kaya alam kong pasikot-sikot dyan. So mga migs, ulitin ko, ang exorcism is ikaw yung umaako ng responsibility or authority na pinapalayas kita sa ngalan ni Jesus. So, pinapalayas kita. So, galing sa'yo yung words na yon. Ang deliverance prayer ay iba. Nagdarasal ka lang, tinatawag mo yung presensya ni San Miguel, ni Jesus Christ, ni San Benito, or ni Virgin Mary. Kahit sino na under sa Catholic faith na mga santo or angels, lalo na si Jesus Christ. Kung baga parang nagsusumbong ka lang, tinatawagan mo sila, hinihingi mo yung presensya nila. Pag nandito na sila, dumating na yung presensya nila, so sila na ang magpapalayas doon sa sumapi. So wala kang ibang gagawin kundi magdasal lang. Hindi ka pwedeng makialam na lumayas ka, na ganyan. Hindi ikaw magpapalayas kasi wala ka namang authority, hindi ka naman exorcist. So, bilang head of the family, gamitin niyo yung deliverance prayer para sa pamilya niyo. Huwag niyo gamitin para sa ibang pamilya. Kung concerned kayo, kung talagang concerned kayo sa mga kapitbahay niyo at mga kaibigan niyo, turuan niyo sila kung paano gawin. Hindi yung kayo mismo magpipresenta doon. So, para na kayong nagnenegosyo niya, nag-advertise na kayo, gusto niyo nang maging manggagamot, ayaw nyo nang magtrabaho, gusto nyo nang naka-stay put lang sa bahay, tanggap-tanggap ng donation. So mga migs, i-comment nyo lang kung meron kayong clarification. Pasensya na kasi hindi ako masyadong magaling sa mga examples at mga explanation, pero at least I did my best dito na mabigyan kayo ng in layman's term na explanation tungkol sa invocation at evocation, exorcism at saka
deliverance prayer. So, yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.